Muli ginugunita po natin sa araw na ito ang kapistahan ng Santo Niño o the Holy Child. At isa sa mahalagang tanong bilang gabay sa ating pagninilay, sa ating pagdiriwang sa kapistahang ito, ay kung bakit ang Diyos ay piniling dumating bilang isang bata. Hindi siya dumating bilang hari na may korona. Hindi siya dumating bilang general na may mga kawal. Hindi siya dumating bilang hukom na may kapangyarihan at kinakatakutan. Pinili niyang dumating bilang isang maliit at walang kalaban-laban na bata. Bakit? Dahil alam ng Diyos ang puso ng tao. Marami sa atin ay natatakot sa kapangyarihan, nangingimi sa otoridad. We hide from authority. We are intimidated by greatness. At lumalayong kusa kapag pakiramdam natin ay huhusgahan tayo. Pero ang isang bata, lalo na ang Santo Niño, ay nag-aanyaya. Ang isang bata ay attractive. Hindi po siya nakakatakot. Lumalapit at hindi nagtutulak sa atin palayo. Sa ating unang pagbasa, sinabi ni Propeta Isaías, ang bayang naglalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. At ipinaliwanag niya kung paano dumating ang liwanag na ito. Ang sabi niya, sapagkat isinilang para sa atin ang isang sanggol. Pansinin natin ito. Hindi inalis ng Diyos ang dilim sa pamamagitan ng sigaw mula sa langit. Hindi niya tinakot ang mundo para magbago. Pumasok siya mismo sa dilim. Tahimik, mapagpakumbaba at personal. Marami sa atin ang naglalakad sa dilim. Problema sa pamilya, kakulangan sa pera, karamdaman, pagod sa trabaho, takot sa kinabukasan, sugat sa damdamin. Ang Santo Niño ay paalala, hindi hinihintay ng Diyos na ayusin mo muna ang buhay mo bago siya dumating. Dumadating siya kung nasaan ka sa kasalukuyan. Kaya tinawag siya na kahanga-hangang tagapayo kapag nalilito ka. Makapangyarihang Diyos kapag pakiramdam mo ay mahina ka. Prinsipe ng kapayapaan kapag magulo ang puso at isip mo. Sa ating ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo ang isang very comforting na pananalita. Pinili na tayo ng Diyos upang maging Kaniyang mga anak. Bago ka pa magtagumpay, pinili ka na ng Diyos. Bago ka pa bumagsak, minahal ka na ng Diyos. Bago ka pa maging malakas, inaangkin ka na niya bilang anak. Kaya napakalapit ng Santo Niño sa puso ng mga Pilipino dahil we understand family, we understand children, we understand that the child is loved not because of performance, but because of relationship. Nang bata ay minamahal ng magulang, hindi dahil magaling, hindi dahil perpekto, kundi dahil anak siya. Ganon din tayo sa Diyos. Sinasabi ng Santo Niño, hindi mo kailangang paghirapan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa Kanya. Mahal ka niya dahil anak ka niya. Sa ating Ebanghelyo, tinanong ng mga alagad sa Jesus kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sagot na Jesus ay hindi sermon. Dinala niya ang isang bata sa kanilang harapan. Pinatayo niya sa gitna nila. Hindi ang pinakamalakas, hindi ang pinakamarunong, hindi ang may pinakamataas na posisyon, kundi isang bata. Bakit? Dahil ang bata ay marunong magtiwala, umaasa ng buo, humihingi ng hindi nahihiya, madaling magpatawad,
marunong maniwala. Maraming matatanda ang nahihirapan sa pananampalataya dahil gusto nating kontrolado ang lahat. Gusto nating mayroong paliwanag ang lahat. Gusto natin ng kasiguruhan. Pero ang Santo Niño ay parang bumubulong. Magtiwala ka, lumapit ka, hawakan mo ang kamay ko. At sabi pa ni Jesus, hindi kalooban ng Ama na may mawala kahit isa. Ibig sabihin, walang maliit sa paningin ng Diyos. Walang hindi mahalaga. Walang isinasantabi. Mga kapatid, ang Santo Niño ay hindi lamang rebolto na dinadabitan natin tuwing piyesta. Ang Santo Niño ay paalala sa mga magulang na maging mapasensya. Paalala sa malalakas na maging mahinahon. Paalala sa may mga pagod na magtiwala. Paalala sa makasalanan na mahal pa rin siya ng Diyos. Paalala sa natatakot na hindi siya nag-iisa. Kapag mabigat na ang buhay, kapag magulo na ang isip, kapag pagod na ang puso, sinasabi ng Santo Niño, bumalik ka sa payak, sa simple, manalangin ng tapat, magtiwala ng buo, magmahal ng may pagpakumbaba. Maraming paraan sana ang pagpili ng Diyos para dumating sa mundo, pero pinili niyang dumating bilang isang bata para hindi tayo matakot, para lumapit tayo, para matutong magtiwala muli. Naway turuan tayo ng Santo Niño na magtiwala kahit hindi natin nauunawaan, umasa kahit madilim ang daan, magmahal kahit tayo ay maliit. At huwag nating kalimutan, kung ang Diyos ay naging maliit para sa atin, walang bahagi ng buhay natin na masyadong maliit para sa Diyos. Amen.